Magandang umaga po sa inyong lahat, mga minamahal kong mga kapatid sa Panginoon. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camyo po mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada, para po sa ating pag-aaral ng Salita ng Diyos ngayong umaga. Welcome po sa Tinig ng Pag-asa. Araw po ng Biyernes, dito po ngayon, dito po sa Winnipeg, Manitoba ay ganap na 7:34 ng umaga. Sa ating mga kapatid sa Pilipinas, alam ko pong 9:35 na po ngayon ng gabi. Dalangin ng aking puso na nasa mabuti po kayong kalagayan. At kung kami naman po ang inyong tatanungin sa biyaya at sa habag ng ating Panginoon, ay nasa mabuti rin naman po kaming kalagayan. Sa umaga pong ito, ang atin pong pag-aaralan ay hango po sa Aklat ng Mga Awit, chapter 3, verses 1 to 8. So, we will be discussing the whole chapter 3 of the book of Psalm. At pinamagatan ko po itong responding to anxiety. Ayan. So, hindi ko po alam mga kapatid kung ano yung mga bagay na pinagdadaanan natin sa buhay. Pero, if there is one thing na hindi po natin naiiwasan ay yung dumating po tayo sa mga panahon ng pag-aalala. At ito pong Psalms chapter 3, dalangin ng aking puso, na makatulong sa atin on how we can deal with life's worries and anxieties. So atin po munang puntahan ng talata at atin po itong basahin. Psalms 3, 1 to 8. Lord, how many are my foes? How many rise up against me? Many are saying of me, God will not deliver him. But you, Lord, are a shield around me, my glory, the one who lifts up my head high. I call out to the Lord, and he answers me from his holy mountain. I lie down and sleep. I wake again because the Lord sustains me. I will not fear though 10,000 assails me on every side. Arise, Lord, deliver me, my God. Strike all my enemies on the jaw. Break the teeth of the wicked. From the Lord comes deliverance. May your blessing be on your people. Pagpalain nawa ng Panginoon ang pagkabasang ito at pagkadinig ng kanyang mga banal na salita na sa umagang ito'y ating pagbubulayan. Mga kapatid, humihingi po ako ng paumanhin talaga pong sa oras na ito. Hindi po maganda ang pakiramdam ng inyong lingkod. Ang akin pong lalamunan ay masyadong makate, masakit ang aking throat, at ako po'y dinadalahit ng ubo kagabi pa. Pakisama po ang inyong lingkod sa prayer. Ganun din po yung aking panganay na anak na si Yen Yen. So kami po yung parehong may karamdaman. So, let us go and study the book of Psalms chapter 3. But before that, let me ask a simple question that needs probably an honest answer. Ito po ang tanong. Uy, masyadong bumilis. When was the last time you stayed up at night worrying about something? So that is the question. When was the last time you stayed up at night worrying about something? Kailan yung huling pagkakataon na ikaw ay hindi dalawin ng antok? Mga kapatid, I don't have to think too hard to answer that question. Kasi alam ko po na halos lahat tayo o marami sa atin naka-experience na ng pagkakataon na talagang hindi dumadalaw ang antok. May mga pagkakataon na kahit gaano ka kapagod, kahit gaano nahirapan sa maghapon, pero dahil sa madaming mga bagay na iniisip, hindi tayo mapagkatulog. Alam niyo po mga kapatid, ako po ay merong sleep apnea. Yung sleep apnea, ito po yung naghihilik ng matindi dahil po yung amin pong muscle sa daluyan ng hangin kapag natutulog ay nagko-collapse. Actually, lahat naman po ng tao ganon. Pero meron pong mga tao katulad namin na may sleep apnea na yung muscle ay nagiging obstructed yung airways, yung air passage. At kapag yun in-obstruct, marami pong mga pwedeng humarang yung tonsil, yun pong muscle dito sa pagitan ng mga leeg,
pagkatapos po yung larynx, ano po. So yun po yung bumabara. Kaya pag humihinga, especially kung humihinga sa bibig, no po. Kung humihinga sa bibig, talaga hong magdamag yung larynx, gumagalaw-galaw yun, di ba? Yung mahaba po yun. Ewan ko po, kung hindi nyo po siguro na-experience. Pero ako po, most of the time, yung larynx, yung maliit na gano'n, yung nasa gitna, yun po ay halos sumasayad na sa dila ko paggising ko sa umaga. Because magdamag nga po yun na walang tigil. Noon po hindi ako naniniwala na humihilig ako ng matindi until talaga yung misis ko sabi, kailan mo ba tatanggapin yung katotohanan na talagang napaka-disturbing na ng iyong paghilik? Well, anyway, ayoko na i-expound masyado yung aking sleep apnea. Pero dahil po doon, ang madalas ay nagkakaroon kami ng sleep deprivation, hindi po kami nakakatulog ng mahimbing. Akala lang po nila na madali kaming gumawa ng tulog kasi nga po pagod, distress, at because of that, it causes anxieties. Marami po na may mga sleep apnea talaga humahantong doon sa depression at marami pang mga physical illness. Ang number one po side effect ng sleep apnea ay diabetes. Yun po yung isa, ano po? Akala po natin ang diabetes ay dahil lang sa pagkain. No. Kapag may sleep apnea po kayo, nababago po yung dynamics ng katawan, isa po yun sa nagiging epekto. But anyway, kabilang po ako sa mga masa. Yung kabilang doon sa mga masa. Ano po yun? Yung masandal lang ay tulog. No po, saglit lang ay tulog. Pero hindi po namin naaabot yung tinatawag na deep sleep. Hindi po kami nakakatulog ng mahimbing. Kaya ang misis ko everyday, pagising sa umaga, tatanungin, nakatulog ka ba? Sumasagot na lang po ako ng oo. Sinasagot ko na lang siya ng oo. Kasi ngayon po, kahit na meron akong CPAP machine, meron pa rin mga pagkakataon na natutulog ako pero puno ako ng panag-inip. Yung pong mga panag-inip na random, kung ano-ano, hindi mo naman maaalala na yung iba, pero yung po yung ikaw ay tulog pero yung isipan mo ay naglalakbay, kung ano-anong naiisip mo at maraming mga bagay. Yun po yung epekto ng sleep apnea. Pero may mga tao na wala namang sleep apnea, walang problema sa air passage, hindi naman naghihilik, pero hindi rin nakakatulog. Ano po yun? Ito po yung bunga ng mga pag-aalala. Ngayon po, tinignan ko po kung ano ba yung mga common worries ng tao. Ito po yun. What worries you? Ito po yung ginanap sa 2015 survey of the Erie community shows job-related issues are the highest of their concerns. Hindi ko po alam kung siguro it varies from person to person. Kapag ikay matanda na, siguro hindi na yung ekonomiya, hindi na yung usapin ng pera ang concern mo. At hindi na yun ang mga worries mo. Pero kung titingnan po natin, iyan po yung statistics. Ang number one na worry ng tao ay jobs, economy, or business, or pera. Yan ang pangunahin. 71% daw po yan. Yun namang crime or safety, concern din yan. Yung giyera, digmaan, kung ikaw ay mapagsasamantalahan, magagahasa, mapapatay, malulooban ng bahay, 45% yan. Yung iba, 41%, medyo malaki-laki rin, pamilya. They worry about their families, their wives, children, etc., etc., relationship. 33% ang nagwo-worry about their health or health care. Kaya yung iba, panayang diet, panayang exercise, 33% yan. 15% daw ang nagwo-worry about education. Kung makapag-aaral, kung papasa, kung matatapos, 15%. Yun namang iba, 10%, they worry about the government, politics. So maybe because that plays a lot sa ating mga pamumuhay. So, pero maliit lang daw po yan, nag-aalala sa gobyerno. Many people don't even care about the government and politics. 10% lang daw po yan. Yung environment, nag-aalala sa global warming, nag-aalala sa baha, sa lindol, 7% lang daw yan. Ano po? Ngayon, yung nag-aalala sa moral values, yung pinag-aalalahanan, yung immoralidad, yung homosexuality, yung ano pa ba, yung divorce, yung mga ganon, anything that is moral, 4% lang daw po yan.
Yung nag-aalala tungkol sa kaibigan, sa community, sa mga tao sa paligid, 3% din daw yan. At yung mga rights and social issues, 3% daw po yan. So, kung titingnan natin, ang pinakamalaki as far as statistics ay ano po, yung tinatawag na economical or pera. Ano po, ang sabi dyan, those under age 40, morals and values did not make their list. But 4% were concerned about national and international challenges. Yung edad 40 raw, no, o under 40, wala silang pakialam sa morality. Kaya nga po, yan yung mga YOLO You only live once. Kaya gawin mo na kung anong gusto mong gawin. Yun yung mga below 40s. Pero yung iba naman, pag edad na ng 40, pataas, nagiging concern na yun. No po? Maybe because of maturity. So anyway, so what are the 4 things you would say worry you most in your own life? Ano ba ang 4 na pangunahing pinag-aalalahanan mo sa buhay? So, aminin man natin o hindi, we all have worries in life. And worries are something that are inevitable. Ngayon pong gabi sa Pilipinas ay matutulog na yung iba. Magpapahinga na kasi 9:45 na po dyan sa Pilipinas. Ngayon, merong mga hindi pa makatulog, minarapat na manood ng Tinig ng Pag-asa at pakinggan ako. Alam niyo po mga kapatid, ang pinakamasarap ang patulog, salita ng Diyos. No po? Lalo na, I am speaking negatively and positively. Bakit? Kapag ikaw'y babad sa salita ng Diyos at nakikinig ka ng salita ng Diyos, positively, ay nagiging payapa ang puso mo because of what the Scripture gives and represents. Tama? Nagiging payapa tayo. Pero mga kapatid, on the other hand, the negative side of this, ayaw ng demonyo na nakikinig ka ng salita ng Diyos, kaya patutulugin ka rin niya. So, dalawang bagay yan. Both positive and negative. Pero, aminin nyo o hindi, pag nakikinig kayo ng salita ng Diyos, nakakatulog kayo. Kaya kung saan nyo gustong hanapin yung mga nakakatulog, sa simbahan kapag oras ng sermon. Hindi ko po alam kung ang epekto nun ay dahil nagiging payapa sila sa salita ng Diyos because of what? The result of hearing the Word of God, or pinatutulog sila ng demonyo para hindi nila mapakinggan ang mensahe. So, ngayon pong araw na ito, kailangan po natin ng something that will enable us to sleep well. At ano po iyon? Ito po ngayon papasok yung Psalms. That is why we need the Psalm, and we are going to look that Psalm today. And dito po ituturuan tayo on how we respond when facing threatening situations. Kapag dumarating po tayo doon sa mga panahon na hindi tayo mapagkatulog, doon sa mga panahon na tayo'y puno ng pag-aalala, doon sa mga panahon na gusto na nating lisanin ng buhay, meron pong aral at mensahe sa salita ng Diyos na pwede nating panghawakan. Tandaan po ninyo mga kapatid, we are all going to face times of crisis in which our stress shoots through the roof. Ito po yung panahon na talagang parang sagad na sa bubong yung ating mga worries. Wala na tayong masilungan. We feel our stress responses kicking in and we lose sleep. Yung bang tipong ayaw ka ng dalawin ng antok kasi hindi mo alam anong gagawin mo, anong solusyon sa problema. At most of the time, ito yung mga sirkumstansya na gusto na nating maglaho sa mundo. Mga kapatid, mga nakikinig sa akin ngayong umaga, when you face these threatening situations, denial doesn't really work. Ito po yung unang ginagawa ng tao We deny the existence of a problem. We deny the existence of a crisis. No? Hindi naman po yan parang switch lang ng ilaw Na kung gusto mo, wag nang isipin, i-click mo lang yung switch, wala na, blanco ka na. Kaya nga ang ginagawa ng iba, para wag mag-worry, gagawa sila ng pawala, gagawa sila ng paraan para mawala sa kanilang isipan. Ano yung mga bagay na makawawala ng bagay na ito sa ating isipan? Di alcohol,
yung iba droga, yung iba mga substance para hindi mo maalala. Ang problema, pag wala na yung tama ng gamot, ng droga, ng alak, nawala ba yung problema? So we tend to deny the problem, but denial doesn't really work. Hindi po ito ang solusyon sa mga bagay na ating dinadanas. Simply ignoring your problems won't make them go away. No? As important as it is to stay positive, even positivity will not give you what you need when you are cornered. Yung iba naman sasabihin, ano yan, change your mindset, be positive. Ano lang yan mindset lang yan. Kailangan positive ka, pero mga kapatid, kahit anong positivity ang isipin mo, positivity will not give you what you need. Sapagkat the matter of stress and worries is also a matter of reality that we cannot deny. Amen? Hindi mo pwedeng sabihin, tumatahol yung aso sa harapan mo, sabihin mo, hindi, walang aso. Pag dilat mo ng mata, may aso Hindi, walang aso. Kahit anong positivity gawin mo, it exists. The problem is there. The things that keeps you worrying is there. It is present. Pastor Ruel, anong dapat gawin? So how should we respond when facing a threatening situation? Dito po papasok ang pag-aaral ng salita ng Diyos. Tingnan po natin. Alam niyo po, ang pag-aaral ng Proverbs at saka yung Psalms ay mahalaga. At dito po sa pag-aaral ng Proverbs at Psalms, maraming mga Kristiyano padampot-dampot lang ng isang talata. At ito po yung delikado. Kasi we cannot just take one verse on Psalms, take one verse on Proverbs, and make it as a general principle. Hindi. Sorry. Kailangan alam natin kung bakit napasulat yung Psalms, yung Proverbs, at sino bang sumulat nito? So, kailangan nating unawain ayon sa tunay na konteksto nito. Yung bang sumulat nito, ano ang kanyang kalagayan? Ano ba yung sitwasyon na kanyang pinagdadaanan? Kaya, in reading the Psalms, kailangan pag-aralan natin yung buong konteksto. So, tingnan natin, ano bang sitwasyon ng Psalms chapter 3? At sino ba ang sumulat nito? Tingnan po natin ang situation. Let us first look at the situation. Sabi ng Psalms chapter 3, 1 and 2, so ganyan po ang pag-aaral ng Bible. Isa-isahin po natin expository ang pag-aaral. Sabi po ng Psalms 3, 1 and 2, O Lord, how many are my foes? They are rising against me. Many are saying of my soul, there is no salvation for him in God. So, dito po, yung salmista ay may napakalaking problema. The problem of the psalmist is big. Sino ba ang salmistang ito? Dito po, ayon sa, pag bumabasa po kayo ng mga talata sa scripture, meron po mga subtitle yan o subtitle. May heading, di po ba? At if you're going to open your Bible, open it right now. If you have any, kahit sa Bible app, mababasa nyo po yung Psalm chapter 3 verse, o the whole chapter of Psalm, nakalagay dyan, a Psalm of David. So, sino daw ang sumulat? Kanino daw salmo yan? Awitin yan. Kung tutusin, psalm nga yan Song of David. So, the writer is David. Or was David. At kailan po sinulat ni David yan? Ayon po doon sa title, when he fled from his son Absalom. So, nung tumakas daw si David sa kanyang anak na si Absalom. So, this is a big problem that the writer was facing. He has enemies, and they were numerous. Ang sabi diyan, O Lord, how many are my foes? Many are rising against me. So, yan ang sitwasyon. Kaya pag mag-aaral ng Biblia, alamin natin sino sumulat, alamin natin bakit isinulat, at ano ang nilalaman ng sulat. Huwag po basta-basta, kagaya na lang nung Jeremiah 29:11. I know the plans I have for you. No? A plan to prosper you, to give you hope and a future. Kukunin ninyo, tapos sasabihin ninyo, oh, this is God's plan for me. Mga kapatid, ano ba yung plano ng Diyos na yon? That was for
the Israelites in captivity sa Babylon, hindi mo pwedeng i-apply sa buhay mo yon kasi yung mga pinagsabihan nun, nangangamatay lahat sa Babylonian, di nila nakita yon. Anyway, that is another issue. Natalakay ko na po yun dito. Importante sa pagbabasa ng Bible, tingnan natin ang konteksto. At dito po, eto si David. Siya ang sumulat. At ito'y isinulat during the time na hinahabol siya at papatayin ng kanyang anak. Kaya ang sabi ni David dito, no, gaano karami ang aking kaaway? He has enemies and they are numerous. They are active and they are very confident in finding David and killing him. Sa pagkakataong ito, David is cornered and his enemies are feeling pretty good about their chances of killing him. So, again, the heading of the psalm ay ano? Ito po yung a Psalm of David when he fled from his son Absalom. Ngayon, madali naman pong hanapin yan mga kapatid. Usong-uso na po ang Google ngayon. Itong Psalms, binanggit dyan na ito yung kasaysayan ni David. Saan ba mahahanap yung kasaysayan ni David sa iba pang aklat ng Scripture? Ano po, i-google nyo lang, where can I find the story of David when he fled from his son Absalom? Something like that. Pwede nga pong Tagalogin, i-type nyo sa Google. Saan sa Bible makikita istorya ni David at ni Absalom? So, doon po makikita na niyo yun. At ito po yung nakasulat saan? Sa 2 Samuel chapter 15 hanggang chapter 16. Doon nyo po mababasa. Anyway, hindi ko po inilagay sa PowerPoint yun eh. 2 Samuel chapter 15 verse 16. Chapter 15 hanggang chapter 16. Doon nyo po mababasa yon kung gaano kahirap ang pinagdaanan ni David nang siya'y hinahabol ng kanyang anak. Po, para siya ay pagpatayin. Dahil, ano sabi? Ito po ang kasaysayan nun eh. So, the problem is a big one. He has enemies and they are numerous, they are active, and they are very confident. David is cornered and his enemies are feeling pretty good about their chances against him. So his own son, the son he still loved in spite of his betrayal and insurrection, mahal pa rin ni David ang kanyang anak. So tumakas po si David para sa kanyang buhay. Not only that, but one of his main advisors, mamaya makikita natin kung sino yan eh, ay sumama sa rebellion laban sa kanya at kumampi kay Absalom. So ito po yun, no po, 2 Samuel 15. Again, binanggit ko sa inyo kanina sa 2 Samuel chapter 15, mababasa natin yan. David was not exaggerating the threat against him. Pero dito po sa 2 Samuel 15:12, ang sabi diyan, while Absalom was offering sacrifices, he also sent for Ahithophel, the Gilonite. Sino yan? Siya yung David's counselor to come from Gilo, his hometown, and saw the conspiracy gained strength. And Absalom's following kept on increasing. Lumaganap ang conspiracy, and the people with Absalom kept increasing. David was in big trouble. So imagine facing all of this. Hindi ko po alam kung naka-experience na kayo ng ganyang sitwasyon na everybody is against you, na may mga tao na gumagawa ng rumors against you, lying about you, gossiping, misrepresentation, and maybe even violence. No? Ginagawan ka ng mga chismis, ginagawan ka ng masama. You may not face a horde or thousands of enemies like David, but someone close to you may have betrayed you. Pinagtaksilan ka marahil ng mga taong hindi mo inaasahang pagtataksilan ka. Marahil nakaranas ka rin ng iwanan, no? Mag-conspire laban sa'yo.
Yung mga tinuruan mong mga leader, ikaw ngayon ang pinagkakaisahan. Naranasan nyo na bang mapagkaisahan? O yung ikaw ay maichismis? O yung ikaw ay mapagbantaan? O yung ikaw ay tangkang nakawan, o patayin? No? You may not have experienced exactly what David did, but you can relate to his feeling of despair. Maaring ngayon, nasa ibayong dagat ka, naho-homesick ka, nalulungkot ka, dumarating ka sa iba't ibang mga pag-iisip, kaisipan na nagiging daan ng iyong pag-aalala. Mga kapatid, before I proceed, I want to pause here for a while and let us visit the Psalms. Na po? Puntahan po muna natin ang Psalms chapter 1, chapter 2, chapter 3. Kasi chapter 3 yung ating pinag-aaralan. Gusto ko pang i-explore a little yung pag-aaral sa Psalms para talagang makuha natin ang konteksto nito. No po? The first Psalms is an introduction to the rest of the story. Ano ba laman ng unang salmo? So kung ating titingnan, Psalm 1 introduces us to two ways to live and to show us which we should choose. Yun po ang Psalm 1 eh. Di po ba? Sa Psalm 1, ano sabi ron? Blessed is the one who does not walk in the step of the wicked or stand in the way that sinners take or sit in the company of mockers. Di ba yun ang Psalm 1? Sabi po ni David doon, meron dalawang landas, may dalawang paraan, may dalawang uri ng pamumuhay. Ang sabi, mapalad ang tao na hindi lumalakad saan? Sa landas ng mga makasalanan. Nita't tumatayo man sa daan ng mga makasalanan o nauupo man sa upuan ng mga manlilibak. Yun ang laman ng Psalms chapter 1. Now, Psalm chapter 2 introduces us to the idea that God's reign in this world will not go unchallenged. Ano ibig sabihin nito? Sabi po sa Psalms chapter 2, why do the nation conspires and the peoples plot in vain? The kings of the earth rise up and the rulers band together against the Lord and against His anointed, saying, let us break their chains and throw off their shackles. So, sa Psalms chapter 2, isa po ang ipinakikita na ang salita ng Diyos, na ang mga leader ng Diyos, ang mga tao ng Diyos, in this world will not go unchallenged. Talaga hong laging may paglalaban ng masama. Kapag naninindigan ka sa katuwiran, babanatan ka ng kasamaan. Kapag namumuhay ka ng moral, lagi kang sasalubungin ng mga immoral. Kapag nagsasalita ka ng totoo, laging kokontrahin niya ng kasinungalingan. At yan ang sinasabi ng Psalms chapter 2. At sa Psalms chapter 3, kung titingnan natin, ito'y naging personal. Psalm 3 gets personal. Ang sabi po dyan, we will experience trouble in this world. We will experience betrayal and all kinds of trouble. Psalms chapter 3 gives us a picture of what we may experience in this world. At sinimulan nga po ni David ang kanyang Psalm chapter 3 sa pagpapakita na sa mundong ito, meron kang mga magiging kaaway. Sa mundong ito, kapag ikay naninindigan sa katotohanan, maraming mabubwisit sa iyo. Sa mga bagay na ito, ipinakikitang hindi tayo problem-free. Amen? So we can expect trouble in this world. We can expect anxiety. So if you are experiencing trouble and anxiety, kapatid, this psalm is for you. Psalm chapter 3 is for you. Kaya kung sa oras na ito, hindi ka pa inaantok dahil hindi ka dalawin ng antok, mamaya-maya, maaantok ka na o aantokin ka na. So, samahan nyo lang ako at ating pag-aralan ang Psalms chapter 3. Binasa na po natin ito, 8
talata lang naman. Mabilis lang basahin. So, ano pong ating makikita sa Psalms chapter 3? How do we respond? Yan po yung sagot dyan, at tanong dyan. Kapag ikaw ay nasa anxiety ngayon, your mind and your life is full of worries. How do we respond to this? Kaya ngayong ating topic responding to anxiety. How do we respond? So David shows us how. And David in this Psalms shows us 3 things that we need to do. Ano-ano yon? So simulan na natin ang mensahe. 1, look to God and not just your problems. Parang napakadali, hindi po ba? Pastor Ruel naman, alam naman namin yan Tingnan ng Diyos. Sa Kanya tayo tumingin, wag sa ating problema. But it is easier said than done. But though it is easier said than done, this is the only solution. Alam niyo po mga kapatid, yung anxiety shrinks your world. Yung pag-aalala, pinaliliit ang mundo mo. Dinadala ka sa corner, yung option mo to choose things ay pinaliliit. It can encroach you and show you a false reality that life is much worse than it really is. Yung taong puno ng anxiety, kagaya nung mensahe, sino ba nag-sermon nung nakaraang linggo sa Tinig ng Pag-asa? Parang si Pastor Ronwell Cruz. Kung kayo po'y pamilyar dito po sa Tinig ng Pag-asa, last Sunday, tinalakay po ni Pastor Ronwell Cruz sa TNP Worship yung kalagayan ni Elijah. Kung saan si Elijah ay nagkaroon ng depression, ng anxiety, ng takot dahil hinahabol siya ni Jezebel at gusto siyang patayin. At dahil po doon, anong sabi ni Elijah? Lord, patayin mo na ako and kill me now, right now. I want to die right now. When anxiety strikes, anxiety shrinks your world. Binibigyan ka nito ng false reality na ang mundo ay worse na. Wala ka nang makikitang matino. Ang sabi nga ni Elijah, wala nang propetang natira, ako na lang. Pero ang sabi ng Bible, may 7,000 pa na na-spared. May 7,000 pa na hindi naman patay, buhay pa. Pero ang nakita ni Elijah ang kanyang sarili. In this situation, ganun din si David. Sabi ni David, gaano karami ang kaaway ko, ang dami kong kalaban. Pati na yung aking kaibigan, pati na yung aking pinagtitiwalaan, sumama na rin sa rebellion. Alam niyo mga kapatid, ito po ang mensahe ng anxiety. Listen to me. This is the message of anxiety. There are only 2 options ang sinasabi ng anxiety sa'yo. And they are both bad. Or sometimes, even there are no good options. Kayong taong depressed, tao na may anxiety, importanteng makaninig lagi ng katotohanan. Importanteng may makausap na magsasabi ng totoo. Dahil pag wala, hahantong ang taong yon sa pagpapatiwakal. Kasi ang option po sa mga taong depressed, sa mga taong nagwo-worry ng matindi, sa mga taong nasa deep anxiety, ang option 2 lang. At ang option na yon, parehong mali. Amen? Kaya it is very important na kapag may nababalitaan po tayo na tao na dumadaan sa mga anxieties and worries of life, we need to give them the truth. The truth that they are loved. The truth that they are people who will support them. There are people who will give them hope. But most importantly, show them that the Lord is with them. And they need to see the reality that God is with them. Anxiety shrinks your world. When you are anxious, all you can see is your problems. Our field of vision shrinks also. All we can see are the things that are making us anxious. And that is why David said in Psalms chapter 3 verse 3,
it is important to look unto God. Kaya itong ginawa ni David, ano po ang sabi niya sa Psalms 3:3? But you, O Lord, are shield about me, my glory and the lifter of my head. Theology to, mga kapatid. Doctrine ito, mga kapatid. Kapag ang doktrina ng pagkakilala sa Diyos ay parang genie na kailangan mo lang, kapag kailangan mo siya, sablay ka na, patay ka na. Kakainin ka ng depresyon, kakainin ka ng pag-aalala. Pero kung ang paniniwala mo sa Diyos ay sovereign God who controls everything, knows everything, and allows everything to happen according to His plan, and He is the shield about you. Ano ba yung shield? Siya yung nagkukuble. Siya yung nagtatakip sa'yo sa lahat ng mga suliranin ng buhay. Mapagtatagumpayan mo ang anumang iyong pinagdadaanan. Si David, dahil kilalang-kilala niya ang Diyos, sa kabila ng lahat ng kanyang pinagdaanan, simula pagkabata, mula ng labanan si Goliath hanggang sa panahon na siya'y naghahari na, hanggang sa panahon na siya'y natukso't nagkasala, hanggang sa nakita niya ang pagyakap ng Diyos sa kabila ng kanyang naging kasalanan. Alam na ni David na ang Diyos hindi siya iniiwan. Itong problema na kanyang pinagdadaanan ngayon, gaano man ito kabigat, titingnan niya ang Diyos na malaki upang ang kanyang pinagdadaanang problema sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos ay unti-unting maglaho. You, O Lord, are a shield about me. Sabihin mo sa sarili mo yon. But it is so hard to say those words to ourselves kung hindi natin nararanasan yon. Amen? Pero ikaw na naranasan mo ito. Nadaanan mo sa buhay mo, paano ka ginabayan ng Diyos? Paano ka iningatan ng Diyos? Paano ibinigay ng Diyos yung mga solusyon sa problema mo nung nakalipas? Yun ang tingnan mo. Yun ang mga bagay na pagtuunan mo ng pansin, hindi yung circumstansyang meron ka ngayon. And David learned how to look to God and not just to his problems. Sabi nga niya God is the lifter of my head. Ano ibig sabihin nun? Ang taong depressed, mga kapatid, bagsak ang tuka. Ang taong depressed, laging nakatungo. Bagsak ang balikat. Yun po yung mga palatandaan ng mga walang kapag-asa. Pero anong sabi? My glory and the lifter of my head is no other than but the Lord. Alam niyo yung kanta ng Hillsong na Glory? Maganda rin po yun Di naman lahat ng kanta ng Hillsong walang katorya-torya. May mga bagay po na doctrinally sound, lalo na po kung kinuha naman ng Hillsong sa Psalms. No, yung glory, no? May portion dun The lifter of my head. Yun po yun, doon po galing yun. Pasensya na kayo, hindi mo na ako magaling kumanta. So the Lord is the lifter of our head. Kailan nangyayari yun? Pagbagsakan tuka mo. Pagsubsob na ang iyong ulo sa bigat ng mga problema. Tingnan mo ang Diyos because He is the lifter of our head. What does David do here? Ano yung ginawa ni David dito? Something that's really hard. Ano yun? One, he expands his field of vision to see not just his problems, but God. Ano po? God has never left him. God has not changed. Ano man pong nangyari sa ating buhay, ano mang sirkumstansya, tandaan ninyo, hindi nagbabago ang Diyos. Lagi po nating ilagay sa ating isipan, isaksak sa ating mga puso, hindi nagbabago ang Diyos. Ang Diyos noon, ngayon at hanggang bukas, hindi siya magbabago. Anumang sirkumstansya, yung Diyos na maibigin, Diyos pa rin na maibigin. Yung Diyos na matuwid, Diyos pa rin na matuwid. Hindi po siya nagbabago. When we are anxious, all we see are the problems.
All we see are the situations, which is why it is so important for us to see what we might otherwise miss. And most of the time, we miss the unchanging God. God has not changed. Tuwan-tuwa tayo kapag pinagpapala tayo eh. Tuwan-tuwa tayo at ramdam na ramdam natin kapag may mga blessings, may mga pag-iingat. Oh, thank you, Lord. Glory to Jesus. Praise you, Lord. What about pag nagbago yung circumstances? Nagbago ba yung Diyos na yon? Nagbago ba ang Panginoon? He is still our defense. He is still our glory and the lifter of our heads. Can we say amen, mga kapatid? Look at the moon. Pag tinitingnan nyo ang buwan, yung buwan, maganda example to eh. Kapag tinitingnan natin ang buwan, lagi bang bilog? What is the shape of the moon? Kapag tumitingin tayo sa buwan, minsan parang crescent, di po ba? Ganun lang. Pag nagdo-drawing nga tayo ng buwan eh, ginagawa natin ang buwan crescent para hindi mapagkamalang araw yung drawing natin. Ano po? It sometimes look like a crescent, minsan a wedge, or a squash circles. Pero minsan, pag full moon, talagang full na full. No? Buong buo. Ngayon ang tanong, kapag hindi mo ba nakikita ang buwan na bilog at nakita mo yung crescent, ibig ba sabihin nagbago buwan? Hindi. The shape of the moon never changes. And so it is with God. God's goodness, even when His purpose are obscure or obscured, past tense, God never changes either. Amen? So is God still good even when we can see His goodness? Is God still good even if after the death of our loved ones? Is God still good even if we don't have any job or no opportunity to earn or whatever problems you may have today? Even when we see only a sliver of God's goodness and God seems absent, God is still here. Amen? He is still good. No shadow can change His fullness of goodness. He is always good even when we cannot see His goodness. Amen? So when we feel afraid, it is hard to see God's goodness or presence. Kaya madalas po, ano gagawin ng kaaway? Dadalan tayo ng takot. Dadalan tayo ng pag-aalala kasi sa mga panahon na yan, diyan natin hindi nakikita ang presensya ng Diyos. Dadalan tayo ng mga bagay na ikalulungkot, ng ikadidepress. But even when we cannot see it, it's there. Amen? David helped us see beyond the clouds to the never-changing nature of God. God is omnipotent, omniscience, all-powerful, all-knowing, omnipresent. We have a shield. No po? He has not abandoned us. Even when we can see, we have a shield against foes, a lifter up of drooping heads, and a responder to prayer. Yung pong unang ginawa ni David, he looked to God, not just to his problems. Pero hindi lang yon. Sapat na ba yung tumingin lang sa Diyos? Ito po yung pangalawang bagay na ginawa ni David. He cried out to God. Yan po ang sinabi ng verse 4. Kaya pag-aaral ng Biblia, ganyan lang po. Isa-isahin natin. Ano bang ginawa ni David? Psalms 3:4. I cried aloud to the Lord. Dito pa lang po sa verse 4, when he cried to the Lord, umiyak, tumangis, hindi masama yan. Minsan, mas masama yung nagkikim-kim. Minsan, mas masama yung hindi nagsasalita. Masama yung wala kang pinagsasabihan. Ito yung nakikita na nating nagbibigti na lang.
Ito yung mga nakikita nating umiinom na lang ng mga bagay na hindi mabuti. Ito yung mga tao na nilulunod ang sarili sa bawal na gamot, nilulunod ang sarili sa alkohol. Kaya importante to cry out. Ngayon, yung iba sa tao. Sa tao umiyak, sa tao tumatangis, sa pag-asang yung tao ang makapagbibigay solusyon. Pero si David, hindi ganun ang kanyang ginawa. He cried aloud to the Lord. Dito pa lang, sa verse 4, and he answered me from his holy hill. Paano kaya yun? Paano kaya sumagot ang Diyos kay David? Hindi po binanggit kung paano eh. But maybe God reminded David of all the victories, lahat ng digmaan na kanyang pinagdaanan, lahat ng mga solusyong ibinigay ng Diyos in the past. But maybe that was the answers of God to him. Alam niyo mga kapatid, ito po yung crying part. It is important to have that crying moment. Kasi yung pag-iyak, hindi lang naman po na-steer yung emotion mo eh. Pero yung pag-iyak, minsan kawalan ng pag-asa. Tumatangis po tayo at umiiyak kapag yung wala na tayong solusyon eh. Hindi po ba? At importante na dumating tayo sa ganung pagkakataon para makita natin ang ating kahinaan at makita naman natin ang kalakasan ng Diyos. Kaya totoo po yun. Dadaling ka ng Diyos doon sa punto na hindi mo na alam ang gagawin. Dadaling ka ng Diyos sa punto na wala ka ng kakayahan para ang kanyang kaluwalhatian at ang ating pagtitiwala ibigay natin sa kanya. Amen mga kapatid. So, David cries aloud to God. It is an audible shout. It is an audible shout. Kasi walang pag-asa eh. Naalala ko nga sa Bible si Bartimeo eh. Do you remember Bartimaeus in the scripture? Siya po yung bulag. Na nung nabalitaan niya si Jesus ay palapit, wala siyang option. He cannot run towards him. He doesn't know where Jesus is. Hindi niya alam paano tatakbo dahil bulag, pahampas-hampas siya noon. So, anong tanging bagay na ginawa niya? Yung tanging bagay na kaya niya. At ano yon? He cried aloud. Like David, Bartimaeus cried aloud to the Lord. Ano sabi niya? Jesus! Son of David! So, can you imagine that? Po? Sabi ni Bartimaeus, Jesus, Son of David, have mercy on me! Sabi ng mga tao sa kanya, tumahimik ka dyan, naistorbo mo yung Panginoon. Tumahimik ba si Bartimaeus? No, he cried even louder. Jesus, Son of David, have mercy on me. Pinatahimik uli siya ng mga alagad, pero hindi siya tumigil. And then Jesus approached him and said, what do you want me to do to you? And maybe, that is also what God said to David in Psalms chapter 3 verse 4. David, what do you want me to do to you? Si Bartimaeus, ang sabi niya, Lord, that I may see. Mga kapatid, kung ikaw ay bulag at ikaw ay binigyan ng pagkakataong makakita, sino ang una mong gustong makita? Di po ba? Very simple. Kung ikaw ay pinagaling at ikaw ay nagawang makakita na simula pagkabatay hindi mo naranasan, sino ang gusto mong makita? Ang sagot doon, yung nagbigay sa'yo ng paningin. At dito mga kapatid, sa panahon na tayo nabubulag ng mga anxieties, ng depressions, ng worries of life, importante, we look to God and we cry out to God. Katulad ni David, katulad ni Bartimaeus. We need to be honest with God. He needs God's help and He isn't afraid to
to ask for it. God wants us to come to Him empty-handed, weary, and heavy laden. Amen? God loves when we come to Him in desperation. You can come to God messy, and you can cry out to Him. He will not turn you away. Amen? Let us notice what happened. Let us notice what happened when David did this. He answered me from His holy hill. Yan po ang sabi. Ano po? He answered me from His holy hill. David was still on the run. Absalom was still trying to kill him. Circumstances had not changed. But David already knew that God heard and that God has answered. Hindi na bago ang sirkumstansya, nandun pa rin sa crisis si David, nandun pa rin siya at pinagtatangka ang patayin, nandun pa rin siya sa panahon na siya pinagtaksila ng kanyang mga kaibigan at pinagkakatiwalaang mga counselor. And yet, ang nagbago ay ang pananaw ni David na alam niya, this time, marami man akong kaaway, meron akong kakampi. Marami mang hindi nakakaintindi sa akin, may nakakaunawa sa akin. At walang iba, kundi ang Diyos. Mga kapatid, natapos na ba ang prayer ni David sa verse 4? Dito, we will approach Psalms chapter 3 differently. Pupuntahan muna natin ang verse 7. Lalaktawan natin ang 5 and 6 kasi yung 5 and 6, yun yung third points ko. Puntahan muna natin ang verse 7. Tumigil na ba si David sa prayer? Hindi. Ano sabi po niya sa chapter 3 verse 7? Arise, O Lord! Save me, O my God! For you strike all my enemies on the cheek. You break the teeth of the wicked. So hindi po siya tumigil sa kanyang panalangin. Alam niyang sinasagot siya ng Diyos. Alam niyang ang Diyos ay kakampi na niya. Pero dito humiling siya sa Diyos kung papaano babaguhin ng Diyos ang sirkumstansya. Ipinagkatiwala niya sa Diyos ang pagbabago ng sirkumstansya. At ang sabi niya, Panginoon, alam ko, kaya mong basagin ang mga panga ng aking mga kaaway. Kaya mong tanggalin ang mga ngipin ng mga makasalanan. Mga kapatid, we don't just pray once. In periods of crisis, our desperation will last a while. And so our prayers of desperation will also last a while. We need to continue praying. You can cry around to God knowing that He will hear you until such time that He changes not only your heart, not only your perspective, but even your circumstances. Amen? Look to God, not just your problems. Number 2, cry out to God. He will hear you. But there is also one more thing. At ito po yung nilaktawan ko kanina, verses 5 and 6. Ano yon? Pag nagawa mong idalangin at isigaw sa Diyos, pangatlo na dapat mong gawin, humiga ka at matulog. Parang napakadali naman siya. Nasabi mo, Pastor, di nga ako makakatulog eh. Oho, mahirap po matulog. Pero pag naibigay mo na sa Diyos, naiiyak mo na sa Diyos, humiga ka na at matulog ka na. Nung isang gabi, it was hindi last night, no, the other night, noon pong, I think it was Wednesday, po. Si Dang po ay ubod daw ng sakit ng kanyang ulo. So po, umakyat po siya ng maaga. It so happened na ako naman po ay bumaba pa rito sa aking computer kasi may tinatapos po ako. Kailangan kong gawin. Umakyat po ako 10:00 na ng gabi. Pag-akyat ko po sa aming kama, kwarto, nakita ko po siya pabiling-biling. Tapos sabi niya, mahal, napakasakit ng ulo ko. Pero uminom na ako ng gamot, hindi pa rin nawawala. So, ako po naman, gabi-gabi, ginagawa ko po. Pag alam ko, nagising pa yung misis ko. Simula po siya nung nagkasakit, lagi ko na pong ginagawa sa kanya yon. Nihimas ko po yung likod niya. Kasi po yung balikat niya,
dahil nagkaroon po siya ng, ano tawag doon, inoperahan po yung breast niya, ano po, yung doon po medyo may malaking bukol na kinuha. Naging stiff na po yung balikat niya, ano? May mga pagkakataong masakit yan. Kaya yun po lagi kong minamasat yun bago siya matulog. Pero nung gabi na yon, yung ulo niya ang napakasakit. Talagang habang inihimas ko, pabiling-biling siya. Yung misis ko po, ang taas ng tolerance nun sa pain. Kaya pag sinabi niyang masakit, talagang masakit yun. So, ginawa ko po, habang sabi ko mag-pray tayo at pagpe-pray kita, habang nagpe-pray po ako, inihimas ko nang inihimas ang ulo niya. Hanggang sa nakatulog siya. No, nakatulog siya. Kinabukasan, hindi po ako naghatid sa kanya, natid siya ni Rev. Nakapasok siya, no? Nakapasok sa trabaho. Tapos nung ginising ko siya kinaumagahan, sabi niya wala na yung sakit ng ulo niya. Nung sinundo ko siya ng hapon, sabi niya, alam mo mahal, yung paghimas mo sa ulo ko, nakatulog ako. Masakit pa rin ang ulo ko, pero nakatulog ako. Mga minamahal na mga kapatid, maaaring di agad mabago yung sirkumstansya. Pero we need to lie down and we need to go to sleep. Sabi po ng verse 3, 5, and 6. Look at that. And dalawang talata na lang hindi natin natalakay. Sabi po dyan, I lay down and slept. I woke again, for the Lord sustained me. I will not be afraid of many thousands of people who have set themselves against me all around. Saan ang galing yung tapang na yan ni David? Saan ang galing yung lakas niya ng loob? Ano po? Sabi niya, I lay down and slept. Nakatulog ako. Bakit? Pagkatapos niyang umiyak ng umiyak sa Diyos, kinatulugan niya ang pakikipag-usap sa Diyos. At nung gumising siya kinabukasan, sabi niya, the Lord sustained me. Buhay pa ako. The Lord gave me another day. Buhay pa ako. Kung ganon, hindi na ako matatakot. Kahit na libo-libo pa yung mga taong yan na gumawa ng masama sa akin. And that remind me of my wife. Natulog siya, ang sakit ng ulo niya. Pero pagising niya ng umaga, isang bagong umaga, wala na yung sakit ng kanyang ulo. Alam niya, minsan talagang tulog lang ang dahilan. O tulog lang ang kailangan. Sa mga panahon na nag-aalala tayo, matulog ka kapatid. Pero bago mo gawin yon, tumangis ka sa Diyos. Ipagkatiwala mo sa Diyos. Alam niyo yung Psalms 3:5-6? May kapatid yan, yung Proverbs 3:5-6. Ano po? Paborito ko rin to eh. Hindi lang yung Psalms 3:5-6. Ano po sabi ng Proverbs 3:5-6? Paborito rin to ng marami. Si Solomon naman ang may sabi nito. Anak ni David. Dalawa yung anak ni David na yan. Yung isa pasaway, si Absalom. At eto naman, si Solomon. Ano sabi ni Solomon? Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways submit to Him and He will make your paths straight. Amen? When we look beyond our problems and see God and then cry out to Him and know that He hears, we can begin to experience something remarkable. We are no longer carrying problems ourselves and we can go to sleep. Amen? Ano pong sabi ni Pedro sa 1 Peter 5:7? Cast all your anxiety on Him because He cares for you. Paborito ko po yung mga kapatid eh. No? Cast all your anxiety on Him because He cares for you. Alam niyo po yung kantang yan nung Salty, no? Yung sa Salty. Di ba merong nung araw na The Singing Songbook, yung Salty. May kanta ron eh, yung I cast all my cares upon Him. I lay all of my burdens down at His feet,
And every time I don't know what to do, I will cast all my cares upon Him. That is what we need to do. Talks about casting all your anxieties on Him. Naalala ko po rito ang si Kakang Lole Atanasio. Alam niyo po, if there is one person that I truly miss dito po sa Canada ay si Kakang Lole. Hindi ko po siya kamag-anak, hindi po kami magkamag-anak, pero higit po sa pagiging magkamag-anak yung aming relasyon ng matandang ito eh. Pag naalala ko po, ako po napapaiyak sa kanya. Ano po? Nalulungkot ako kasi napakaraming mga pagkakataon na nagsama kami ng Kakang Lole. At if there is one thing na hindi ko makalimutan, yung tinuruan niya akong mamingwit. Ano po, nung siya ay malakas pa, siya yung unang nagbigay sa akin ng rod and reel, ng fishing rod. Kanya po yun, fishing rod niya yun. Binigay niya sa akin at bumili siya ng bago para sa kanya. Ang sabi niya, Pastor, napakaraming hinuli niyang fishing rod na yan. Binigay niya sa akin. Siya rin po nagturo sa akin ng casting. Ano po? Alam niyo yung casting? Cast, no? Hawakan mo yung tali ng fishing rod, bubuksan mo yung reel, lalagyan mo ng pain, tapos ihahagis mo ganun yun. Ang tawag doon, casting. Wala kang kasiguruhan kung saan babagsak yun, di mo naman alam kung saan may isda, pero lagi sinasabi ng Kakang Lole, kung sa libro nga may isda diyan pa kaya wala. So, yun po ang kanyang lagi sinasabi. So, basta may tubig, sabi niya, hanggat may tubig yan, may pag-asa yan na makahuli. Masama, hinyagis mo sa batuhan o kaya hinyagis mo sa lupa. Basta hanggat nasa tubig yung bingwit mo, may pag-asang makahuli yan. Meron pong ugali ang Kakang Lole, no po. Pati ang mga anak ko na nakasama namin siya sa fishing, tuntua po yung mga anak ko. Ang gagawin ng Kakang Lole, ikakas niya po, iagis niya. Pagbagsak po no, kahit saan bumagsak yun, uupo na po yun sa kanyang upuan, iiwanan ang kanyang fishing rod, tapos matutulog na po yun. Tapos kami po, mga nakabantay kami sa fishing rod, kasi pag nakita mong gumalaw yun, lulundag ka na at iikirin mo na yun So minsan nakikita namin, naggagagalaw na yung fishing rod ng Kakang Lole, gigisingin namin siya, saka lang siya tatayo. Ano po? Pero nakita ko po mga kapatid, ganun dapat Pag na-cast mo na, tulog na. Yun po yung ibig sabihin ng verse. If you cast your burdens and anxieties on Him, believe that He cares, go to sleep. Kaya po mga kapatid, nung huling pagkakataon po na mamamatay na ang Kakang Lole, nandun po ako sa kanyang bedside. Pinatawag po ako ng pamilya. At nang kami po'y nananalangin, ang sabi ko po, Kaka, pahinga na kayo, ho. Sumigaw po siya ng isang malakas na, Hindi ko po alam kung ano ibig sabihin. Pero that was the last word I heard from him. Maybe that is a sign of trusting and casting his life on God. David write these psalms in the middle of the worst crisis in his life. And yet, he moves from anxiety to sleep as he brings God into view. It is not easy. It is not automatic. I know from my experience that it is a process that we need to repeat over and over again in the middle of trouble. But it is what we need. Look to God, not just your problems. Cry out to Him and go to sleep. Amen? Mga minamahal na mga kapatid, ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camya po, mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada, para po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ngayong umaga, dito po sa Tinig ng Pag-asa. God bless, mga kapatid.